Samantala, suwisyon ng ilang mambabatas na bawasan ang travel fund ng Department of Health at ilaan na lamang sa iba pang proyekto na tutugon pa rin sa problema sa kalusugan. Ito ay matapos ipasa sa House Committee on Appropriations ang pondo ng naturang tanggapan. Tunghayan ang detalye sa aking report. Dapat daw bawasan ang expenditure programs ng Department of Health sa travels and seminars ayon sa ilang mambabatas. Ayon kay dating Health Secretary at ngayon Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janeth Garina, dapat aniyang ilaan na lang ang pondo ng DOH para sa ibang mahalagang aspetong medikal sa bansa. Kasunod ito ng pag-aproba ng House Committee on Appropriations sa panukalang pondo ng DOH para sa taong 2024. The biggest challenge that DOH should actually cut across is the too much expenditures on travels and seminars. Kasi maganda naman yon. Pero napakarami kasi ngayon ng pangangailangan ng sambayan ng Pilipino. Suportado naman ng Makabayan Bloc ang mungkahin ng dating kalihim ng DOH. Ito ay dahil mahalaga umano ang mga aspetong medikal para sa mga Pilipino at hindi ang mga travel at seminars na pinopondahan ng DOH. Dapat din daw gawing prioridad ang mga programa na makatutulong sa health sector sa bansa. Tayo naman generally kung travel funds, diba, ang gusto sana natin ay sa kapakipakinabang ng mga travel ito mapunta. But basically yung DOH, marami na siyang budget cuts, diba? Inisa-isa pa nga yan noong nakaraang hearing, no? But particular on that, sa travel fund, kung makakatulong para ilagay sa mga programa na basic, no, na for health talaga, no, for purposes ng programs sa ospital, mga ganyan, siguro mas okay nga yun kaysa naman mag-travel fund pa ng malaki, parang ganyan. Hindi naman sa tutol ang mga mambabata sa travel funds, maliban kung ito ay makatutulong sa ating sektor ng kalusugan at kung may benepisyo pa ang Department of Health dito. Pero dapat umano itong ma-justify ng DOH. So hindi naman masama yung pagta-travel, no, kung ito ay makakabuti doon sa pagpapa-enhance, pagpapatupad ng mga programa ng DOH. Pero dapat din itong i-justify. Okay? Para maintindihan din ng taong bayan. At ito nga, mas mabuti siguro kung mailalagay din ito sa mga projects and program ng health. Napuna sa pagdinig na House Committee on Appropriations ang maling numero na ipinresenta ng DOH officials sa Kamara, kagaya na lamang na umano'y mahigit 10 billion pesos na ibinaba sa pondo ng DOH. Mula kasi sa 32.6 billion pesos ay naging 22.2 billion pesos na lamang ang alokasyon para sa Medical Assistance for Indigent Fund, kung saan 3% ang discrepancy sa nasabing pondo. Para sa EuroTV News, Alvin Palobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.